Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God, and tonight let us all be excited. Kaya tayong lahat ay patuloy na mag-engage sa ating comment section. Huwag natin kalimutan na i-mention yung ating mga cell leaders, yung ating mga cell members, and kung invite ka dito, so patuloy po tayo na manood hanggang sa pagtatapos ng ating gawain. Amen to that, and we also encourage everyone na tayo po ay sama-samang tumayo as we worship the Lord together with our worship team sa pamamagitan ng isang awit. Pag-ibig mo ba'y naglaho na? Di na ba maaari pa? Sa pangako mo'y umasa. Araw-araw hinahanap kita. Naguguluhan, nasasaktan. Bakit parang wala ka na? Ako ba'y makakalaya pa? Ginugulo ng pangamba. Sana'y tingin itong aking panalangin sa aking patayin. O Jesus, ako'y lingapin. Sa kahinan, ikaw ang kalakasan ko. Sa kalungkutan ay ikaw. Ikaw ang siyang karamay ko. Sa lahat ng oras, ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang hinahanap ko. Jesus, maghihintay ako.
Sana'y ang tingin, itong aking panalangin sa aking pagdaing. O Jesus, ako'y lingapin. Ang kabutihan at ang katapatan mo, muli pang hahawakan ko ang mga pangako mo. Ano man ang naisan ang kalooban mo, Jesus, maghihintay ako, maghihintay ako, maghihintay ako sa'yo, sa'yo, sa'yo. So tonight, let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na wag lang po tayo manood dyan sa ating mga gadgets, but patuloy tayo na mag-engage habang tayo ay nakikinig ng message na ihahatid ng ating speaker for tonight. Amen to that. That's why let us all ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a missionary worker, a School of Leaders 1 teacher, and the worship team leader. Let's welcome Annalie Albino. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yan, so binabati ko po unang-una po ang atin pong mga butihing mga pastor. Yan, good evening po sa atin pong mga butihing pastor, sa atin pong mga primary leaders, sa lahat po ng ating mga cell leaders, sa lahat po ng mga disciples, mga cell members, at saka yun, lalong-lalo na po sa atin pong mga invites. So, magandang gabi po at welcome po sa ating bonfire night. Yan. At gusto ko rin pong i-take na rin yung opportunity po na ito na magpasalamat. Unang-una po sa ating Panginoon. Yan, maraming salamat sa pagkakataon muli na binigyan ako na makatayo po dito. At syempre po doon po sa ating mentors. Yan, kay Pastor Rami at kay Pastor Adel na muli makatayo dito sa harapan po ninyo para po makapagbigay ng mensahe at maging instrumento po na mapagpala tayo pong lahat o kayo pong lahat ng mga nanonood ngayon. Yan, salamat po sa tiwala. So sige po, bago po tayo lubusang magpatuloy at mag-umpisa, let's open po muna in prayer. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po dahil dinala mo kami Panginoon sa gawain na ito, Lord God. I pray po na samahan po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lukuban po nawa ako, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Lord God. Bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, ng boldness na magsalita, Panginoon, sa oras na ito. I pray po na sa pamamagitan ng mga salita mong ito, Panginoon, kumilos ang kapangyarihan mo sa lahat ng mga nanunood, Panginoon. And ganoon din, Lord, sa lahat po ng mga makikinig, Panginoon. I pray na mag-penetrate ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng kanilang mga maririnig na iyong salita. Muli po, Lord, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Yan, so
Ang una ko pong sasabihin sa inyo, yan, hindi madaling mag-antay. Sinong gustong nag-aantay dito? Diba? So, marami sa atin ayaw talaga na nag-aantay. Diba? Naiinis sila kapag pinag-aantay sila. Diba po? So, at bihira na lang po sa atin, diba, na willing mag-antay. Maraming tao ngayon, o marami po sa atin ngayon, diba? Kahit ako po, inaamin ko yan, na may mga pagkakataon na nagiging impatient po ako. Diba? So karamihan sa ating mga tao ngayon, gusto yung mabilis. Diba? Ayaw nang nag-aantay. Pero itong storya po sa Biblia, o yung tao po na isi-share ko po sa inyo, nagpakita siya ng kahalagahan ng paghihintay. At siya po yung gagamitin nating basihan sa pag-uusapan po natin ngayon gabi. Yan. So kung may mga Bible po tayo, pwede nyo po ba, habang nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, pwede nyo po ba akong samahang buksan yung mga Biblia po natin sa Genesis chapter 29, verses 15 to 20. Yan. So alam ko, doon po sa mga sumusunod sa Bible reading natin, alam ko nabasa nyo to. Diba? So, Genesis chapter 29 verses 15 to 20. So, Tagalog po yung babasahin ko. Nasabi po dito, pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa'yo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel. Kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. 19, sinabi ni Laban, mas gusto ko ngang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapa sa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Diba? So, nakita po natin doon sa binasa natin na si Jacob is a proof that love can wait. He is one of the biblical example that true love waits. Para makamtan niya yung love of his life, diba? Na si Raquel, naglingkod siya sa kanyang tiyuhin. Diba? Kasi po si Laban ay kapatid po ng kanyang father, kanyang tatay. Diba? So, na magiging father-in-law niya. Diba? O naging father-in-law niya. Na, yun nga po. So, kung i-relate po natin yan sa atin, marahil kung tatanungin tayo ditong lahat. Diba? Kung tatanungin ko po kayong lahat, tunay ba na iniibig ninyo ang ating Diyos? Sige nga po, pakitype nga po dyan sa comment section, I truly love the Lord. Diba? Malamang lahat ang sasagot, oo naman po. Totoong iniibig ko, totoong mahal ko ang Panginoon. Yan. Pero base po sa verse 4 na binasa natin, di ba? Na ang tunay na pagmamahal, handang mag-antay. So ang team po natin, o yung pag-uusapan po natin, true love waits, the power of waiting. Yon. So, handa ka bang antayin si Lord? Kung kailan o gaano katagal yung pagtupad niya sa mga pangako niya sa buhay mo. Lalo na yung pangako niyang pagbabalik. Para ikaw, ako, tayong lahat ay magkasama-sama sa buhay na walang hanggan. Di ba po yan yung isa sa mga most awaited na tagpo natin bilang mananampalataya o bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Isa yan sa pinaghahandaan natin yung kanyang pagdating o kanyang pagbabalik. Sino excited na dito? Diba? Sana excited tayong lahat. Diba? So, si Jacob kasi, meron siyang ipinakita na attitude o ginawa habang inaantay niya na matupad
o mangyari yung kanyang hinahangad. Diba? Yun nga, yung makuha niya, yung love of his life na si Rachel. Diba? At ito yung susi, bakit niya nakayanang mag-antay. Diba? Dahil sa laki ng pag-ibig niya kay Rachel. So kaya po, tinanong ko kayo kanina, diba? Tunay bang iniibig nating lahat, ang ating Panginoon? So yun, all of us are waiting. Tama po ba? At lahat tayo, alam ko, excited na mangyari na yan. Diba? Yung ma-fulfill ng Lord yung promise niya sa ating lahat. Which is, yung buhay na walang hanggan na makakasama natin siya. Amen po ba? So yun. So ano-ano ba yung naging attitude ni Jacob habang siya ay nag-aantay? Diba? Na ma-fulfill o kumbaga yun, makuha yung paghihirap niya for 7 years, na makuha yung kanyang iniibig na si Rachel. Which is, irerelate ko po yan sa buhay po natin bilang tagapaglingkod naman ng ating Panginoon. So, isa po sa mga nakita kong attitude ni Jacob habang nag-aantay siya, 'di ba? Yun nga po, na makuha niya si Rachel kasi naglingkod po siya sa kanyang father-in-law, sa kanyang tiyuhin na si Laban. So nakita ko po doon, yung first point po natin is he submit and obey. Diba? So, 7 taon na pinaglingkuran ni Jacob o ni Jacob si Laban. Pero ang ending, nilinlang siya nito. Noong gabing dapat makukuha niya na si Rachel. Diba? Nilinlang siya nung kanyang tiyuhin. Kasi imbis na si Rachel ay si Leah, yung nakasiping niya. Yan, kung iuusod pa natin yung pagbabasa natin, itutuloy pa po natin. Nasa verse 25 po yan. Diba? So, yun. Dahil nga, hindi niya nakuha yung talagang pinaghirapan niya for 7 years. Kasi ang gusto talaga niya ang gusto talaga niya ay si Rachel. Diba? Pero ang naging kasunduan uli nila ng kanyang tiyuhin, na naging father-in-law nga niya na si Laban, magsiserve uli siya for another 7 years para tuluyang makuha si Rachel. Diba? Pero yung pagkatapos ng pista, yan, kasi nagkataon nga na nung natapos na yung kasunduan ni Laban at saka ni Jacob, nung 7 years na yon, nagkataon na may pista nun. So after nung pista, nakuha naman din niya si Rachel. Kaya lang, yung kalayaan naman nila bilang isang pamilya, hindi pa rin nakuha ni Jacob. Kaya pinaglingkuran niya yon, di ba? So nag-serve uli siya for another 7 years para lang talaga makumpleto yung kasunduan nila ng kanyang tiyuhin, ng kanyang father-in-law. Pero ano yung naging attitude? Isa sa mga nakita kong magandang naging attitude ni Jacob, patuloy siyang nagpasakop at sumunod sa kanyang biyenan. Kahit alam niya na, dinadaya siya nito. Ba? So mababasa natin yan sa chapter 30 ng Genesis. Diba? So nagkasundo sila na patuloy na alagaan ni Jacob yung kawan niya. Diba? Yung kawan nung biyenan niya na si Laban. At lahat ng hayop na manganganak, yung kordero at saka yung bisirong kambing na may tagpi. Yan, yung tupa, itim, tapos yung bisiro may tagpi, lahat yon mapupunta kay Jacob. Pero anong ginawa ni Laban? Inunahan niya si Jacob. Diba? After nilang mag-usap, pumunta na kaagad siya doon sa mga alaga niya. At binukod niya kaagad yung mga tupa na itim at saka yung mga bisirong may tagpi at pinaalagaan sa mga anak niya. Diba? Pero anong ginawa ni Jacob? Hindi siya nagreklamo. Wala siyang ginawa. Bagpos nagpatuloy lang siyang nagpasakop at sumunod sa kanyang biyenan. At dahil doon, binigyan siya ng wisdom ng Lord, si Jacob,
na kung anong dapat niyang gawin para mapadami yung naiwang hayop sa kanya. At nagkaroon ng batik-batik na kulay lahat ng mga naging anak ng mga naiwang hayop na yon. Diba? At talagang dumami. Dumami lahat ng mga napagkasunduan nilang kulay. Diba? So, nakita natin na hindi naging favorable nung time na yon yung buhay ni Jacob sa kamay ni Laban. Diba? But because God is with him, kay Jacob, hindi man naging fair si Laban sa kanya, but God is there para tulungan siya. Diba? Para protektahan siya, para i-bless siya. Diba? So, yun po, sa kabila nung ganong pagtrato ni Laban kay Jacob, nagpasakop pa din siya at sumunod. Diba? Sa kanyang tiyuhin o sa kanyang father-in-law. So, maybe sa atin po ngayon, di ba, may mga mangyayari, o maaring nangyayari na ngayon sa buhay natin, na nararanasan natin na parang hindi umaayon, o hindi nagiging favorable yung mga sitwasyon sa buhay natin. Ang tanging masasabi ko lamang po, magpatuloy lang po tayong magpasakop at sumunod sa ating Panginoon. Yung thinking na, bakit parang hindi lumalago yung mga taong hinahawakan ko? Bakit parang ang hirap kong mag-produce ng disciple o ng leader? Bakit parang walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Diba? Magpatuloy lang po tayong sumunod at magpasakop sa Panginoon. Kasi maaaring meron pang mga bagay na tinuturo sa atin si Lord. Diba? At maaaring gusto pa rin tayong subukin ng Lord kung susunod pa rin ba tayo? Magpapasakop pa rin ba tayo? Kahit na nakikita natin na hindi nagiging favorable o parang hindi umaayon lahat ng magagandang bagay sa atin. Diba? So piliin pa din po nating sumunod at magpasakop sa ating Panginoon. Kasi akala po natin walang nangyayari, pero ang totoo, God is preparing something beautiful sa buhay po natin. Gusto lang po ng Lord na tayo ay mag-antay. Diba? So ang pagsunod po sa Panginoon, totoo po yan, hindi madali. Diba? So naging message po yan sa atin, naging reminder po sa atin yan ng mga sumunod na, ay mga nakaraan po na message sa atin ni Pastor, diba? So talagang susubukin po tayo kung hanggang saan ang katapatan natin sa ating Panginoon. Pero habang sinusubok po tayo sa ating katapatan, natututo at lumalago po tayo. Di ba po? Our waiting refines our character. It makes us into the people or person that God wants us to be. So sabi nga po sa Isaiah chapter 30 verse 18. Pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya para kaawaan Niya. Nakahanda siyang ipadama sa inyo ang Kanyang pagmamalasakit, sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Hindi bulag si Lord sa pagsisikap nating sumunod kahit mahirap. Diba? Kitang-kita ng Lord how we struggle. Pero kahit na nag-i-struggle tayo, still we choose Him. Di ba po? Or still we choose to obey and submit. At dahil pinipili pa din natin na sumunod sa ating Panginoon, for sure po hindi niya tayo bibiguin. Diba? So malinaw po doon sa sinabi sa Isaiah, di ba? Lumapit lang tayo palagi sa Kanya at magtiwala. Diba? Minsan, tayo na rin yung naglalayo sa sarili natin sa Panginoon eh. Because of matinding guilt at saka matinding shame sa mga puso't isip natin, diba? Dahil nakagawa tayo ng pagkakamali. Nagkaroon tayo ng shortcomings sa ating Panginoon. Yung guilt na nararamdaman natin, yun yung nagiging dahilan bakit napapalayo tayo kay Lord. Pero hindi po eh. Kasi gustong-gusto ni Satanas yan.
Diba? Yung lamunin tayo ng guilt and shame natin. Sinasabi na Satanas, sige, mag-guilty ka. Diba? Sige, okay lang yan. Tapos wag ka nang mag-devotion, wag ka nang mag-pray, wag ka nang mag-cell group. Diba? Kasi ang tigas ng ulo mo eh. Diba? Ilang beses ka nang pinagsasabihan pero tuloy ka pa rin eh. Diba? So, yun po. Pero hindi po yun yung sagot eh. Gustong-gusto ng Lord na kapag tayo ay bumabagsak sa kasalanan, gustong-gusto ng Lord na in spite of that, lumalapit pa rin tayo sa Kanya. Kasi nagpapakita yon na nagpapakababa tayo sa Kanya at inaamin natin na tayo ay nagkasala. Diba? So, yun po. Sumunod at magpasakop kahit mahirap. Masakit. Diba? Pero at least, tama yung pinili natin. Diba? So, we choose the hard right than easy wrong. Diba? Ulitin ko po. We choose the hard right than easy wrong. Di bali ng mahirap, basta tama. Kesa dun sa madali, pero mali. Diba? So, piliin ang mahirap na tama kaysa madaling mali. Just like Jacob. Mahirap yung nakita na niya yung wickedness ng kanyang biyanan. But still, pinili pa rin niyang magpasakop at sumunod. Diba? Kasi ganun niya ino-honor. Unang-una si Lord. At syempre, yung taong nakatataas sa kanya. Yan. At dahil doon, pinagpala siya ng Lord. Diba? Kumbaga sa lahat ng areas ng buhay niya, talagang finulfill ni Lord yung promise din sa kanya ng Lord, di ba? Na padadamihin ang kanyang angkan o ang kanyang lahi. Ba? At yun, bakit niyang nagawang sumunod at magpasako pa din in spite of doon sa mga naranasan niya o pinadanas ng kanyang biyanan? Dahil sa laki ng pagmamahal niya kay Raquel. Diba? Kaya hindi mahirap sumunod at magpasakop kung totoong mahal natin ang ating Panginoon. Diba? Walang reason, walang excuses sa pagsunod kapag totoong mahal natin ang Lord. Diba po? So yun, kaya dapat ang isa talaga sa motivation natin, kaya tayo ay nagpapasakop, tayo ay sumusunod, dahil mahal natin yung nagbigay ng utos sa atin o yung nag-uutos sa atin. Di ba po? So yun, habang inaantay natin na i-fulfill ng Lord yung promise niya sa atin, choose to submit and obey. Number 2 po, willingness to endure hardship. So, hindi po madaling maglingkod ng 7 taon. Sa panahon po natin ngayon, bihira na lang po. Diba? Correct me if I'm wrong, pero bihira na lang po sa mga empleyado ngayon na nagtatagal sa trabaho. Diba? So siguro pinakamatagal na span ng isang empleyado sa isang kumpanya, 3 taon. Diba? So bibihira na lang yung maabot ng 10, 15, 20. Diba? Kasi yun marami na sa atin ngayon ang hindi na willing na magtiyaga at magantay. Diba? Tapos, yun nga, hindi madali na maglingkod. Madadagdagan pa ng another 7 years. Diba? So, 14 years yung iginugol ni Jacob para maglingkod sa kanyang tiyuhin. Pero kinaya niya. Diba? Kinaya ni Jacob. Diba? Sabi nga doon sa verse 20, 7 taong naglingkod si Jacob upang matamo si Raquel. Ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Diba? At yung sinabing paglilingkod dito ay talagang todo bigay. Diba? Hindi katulad ng paglilingkod na meron tayo ngayon. Diba? Noon kasi kapag sinabi mong trabaho,
tulog lang ang pahinga. Kahit nga siguro kumain, hindi pa magawa dahil sa tindi ng mga utos at dapat gawin. Pero ngayon, baliktad na po. Trabaho na ang pahinga. Diba? Kasi mas marami na yung tulog at saka pahinga kaysa sa trabaho. Diba? Pero, nagrereklamo pa yan. Diba po? So yun, alam niyo po ba na mas mahirap ang trabaho noon kaysa ngayon? Diba? So, mag-comment po yung mga medyo lumang tao talaga di ba? So, kasi po, sa mga medyo may edad, di ba? Kasi talagang gamit ang katawan para magtrabaho. Dati po, mano-mano lahat. Sa pagtatanim, sa paggawa ng sapatos, sa paggawa ng damit, sa mga estudyante, kapag ka magre-research. Diba? Dati kasi, ang pagtatanim, bukod sa kalabaw, talagang ang tao, hands-on yan. Diba? So, ang kalabaw lang ang nag-aararo, pero ang mismong nagtatanim doon sa lupa, tao. Sa paggawa ng damit, tao talaga yung nagtatahi. Kaya ako nasabi yung mga estudyante dati, kasi kami po, nung kapanahunan namin, kapag magre-research kami, pumupunta pa talaga kami ng library. At nag-google kami ng ilang oras doon para hanapin lahat ng mga kailangan namin sa pagre-research. Pero ngayon, isang pindot lang. Isang pindot lang sa makina, makakagawa ka na ng sapatos, ng damit. Isang pindot lang, makaka-research ka na. Diba? So gusto ko lang pong ipakita sa atin yung hardship ng buhay noon sa ngayon. Lalo na sa time ni Jacob. Lahat ng hirap sa paglilingkod para kay Laban o kay Laban, sinuong niya, tinanggap niya lahat ng yon for the sake of love. Ba? Pero tayo ngayon, halimbawa, sa sistema ng panliligaw. Sa sistema ng panliligaw sa panahon natin ngayon, isang pindot na lang din. Diba? Ang layo ng sistema noon. Kasi dati, makukuha mo ang matamis na oo, talagang paghihirapan mo yan. Diba? Sa mga po. Diba? Talagang it takes years. Diba? Take note po, years. Pero ngayon, nakaramdam ka lang ng konting kilig, love na kaagad yun. Diba? Again, sa panahon natin ngayon, waiting is a burden. Waiting is a burden sa panahon natin ngayon. Diba? Totoo yun eh. Ang panliligaw ngayon, isang pindot na lang. Diba? O kaya yung magka-eye contact lang kayo, yun na yun. Diba? So, yun po. Pero kung titingnan po natin, lalong-lalo na po pagdating sa aspeto ng paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Even si Jesus po, nung time na nagtuturo pa siya sa kanyang mga alagad, sa mga tao, wala siyang sinabi na kapag ka naglingkod tayo sa kanya o naglingkod sila, magiging hayahay yung buhay nila, magiging madali ang buhay para sa kanila. Diba? So in following Him, sabi nga, we must deny ourselves. In following Him, we will experience persecution, opposition, temptation, abandonment, at marami pa. Diba? Yan po yung klase ng buhay na mararanasan natin sa pagsunod at paglilingkod natin sa ating Panginoon. At part po talaga yan ng pagsunod natin sa Kanya. Pero ang tanong, are you willing to endure hardship while we are waiting God's fulfillment of His promises? Diba? So just like Jacob,
while he waits for God's promise na ma-fulfill sa buhay niya, nag-endure talaga siya ng hardship. Ba? Yun nga yung sinabi ko kanina, yung tindi ng paglilingkod niya sa kanyang tiyuhin na si Laban. Diba? Hindi man po in-specify sa Bible kung anong klaseng paglilingkod ang ginawa niya, pero surely, sure po yun, na 7 taon, grabe yung dinanas niya sa paglilingkod niya para lang makuha, diba, yung promise na binigay sa kanya ni Laban. So tayo, ganun din po. Habang naglilingkod po tayo sa Panginoon at habang inaantay natin na mangyari yung pangako niya sa atin, talagang pagdadaanan natin yung hardship. At dahil po sa hardship na yan, katulad nga po ng sinabi ko rin kanina, marami tayong matututunan. Dahil sa hardship na yan, mas lalo tayong magiging matatag. Sa hardship na yan, magiging mataas yung pagtitiwala, magiging malalim yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Diba? So sa panahon nga po natin, yun nga pong persecution, opposition, and abandonment, talamak po yan sa discipleship na meron po tayo ngayon. Diba po? So alam ko, marami dito ang naka-experience ng persecution. Alam ko, marami dito ang naka-experience ng opposition. At alam ko, marami ding naka-experience dito ng abandonment. Diba po? Kapag hindi po natin na-experience to sa buhay po natin ngayon, bilang isang tagasunod ni Jesus Christ, ibig sabihin po niyan, hindi pa tayo totoong sumusunod. Pero kapag lahat siya naranasan na natin o may mga nararanasan na tayo dyan, congratulations po. Kasi ibig sabihin yan, totoo kang naglilingkod sa Panginoon. Diba? So, kung nararanasan man po natin to, diba? Minsan sunod-sunod yung pagsubok. Kakatapos lang ng isa, meron na namang isa. Diba? Hindi maubos-ubos yung mga struggle sa buhay natin. Pero wala pa po yan sa hardship na naranasan po ng ating Panginoong Jesus. Diba? Pero dahil nga mas great yung love niya kesa dun sa hardship na mararanasan niya, tinanggap po niya lahat ng parusa para sa atin. Diba? So, yun po. Kaya po sa pagharap natin sa lahat ng struggles at hardship, sa paglilingkod po sa ating Panginoon, magpatuloy lang po tayo. Diba? Kasi hindi po tayo mag-isang lumalaban. Diba? Hindi po tayo mag-isang humaharap sa mga hardship na yan, sa mga struggles na yan. Kasama po natin ang ating Panginoon. So sabi nga po dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who wait on the Lord will renew their strength. They will mount up as wings as eagles. They will run and not be weary, and they will walk and not faint." Diba? Sa Tagalog po, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad siyang tulad ng agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Diba? So normal lang po na mapagod. Hindi po masama na mapagod. Ang masama ay tumalikod at iwan natin ang paglilingkod sa Panginoon. Diba? So kaya kapag ka napagod, lumapit po sa Panginoon. Diba? Sabi po yan doon sa binasa natin eh. Diba? Kasi i-renew ng Lord yung strength, ibabalik niya yung sigla natin. Diba? So as we wait for God to fulfill His promise to us, we should be willing to endure hardship. Diba? Handa nating tanggapin lahat ng paghihirap o kahirapan pagdating sa pagsundod sa ating Panginoon. Waiting on God is a sign of weakness.
Ayan, waiting on God is not a sign of weakness, but a testament of our faith. When we choose to wait with a trusting heart, we open ourselves to experience the powerful renewal and strength that comes from aligning ourselves with the perfect plan of God. Diba? So, yun po. Hindi po kahinaan ang pag-aantay. At hindi rin po burden ang pag-aantay. Diba? Isa po yung pagpapala na mula po sa ating Panginoon. Yan. Last point po natin. Number 3. So ano pa yung nakita kong attitude, o maaaring makita nating attitude kay Jacob habang inaantay niya, diba? Na maisakatuparan o ma-fulfill yung promise sa kanya ng Lord, diba? O yung promise din ng kanyang biyanan sa kanya para kay Rachel. So isa sa mga nakita ko pong attitude niya o character niya is unwavering perseverance. So pag sinabing unwavering, hindi natitinag. At syempre yung perseverance, pagtsatsaga. Yan. Kasi pwede naman po tayong maging matyaga eh. Pero may mga times na natitinag tayo na maging matyaga. Pero si Jacob po, talagang hindi siya natinag. Pero mo 14 years. Diba? Siguro nga tayo, mga 1 year lang o 1 and a half, baka nga months lang. Diba? Tumigil na tayo kaagad. Sabihin siguro nung iba, marami pa naman diyang iba. Yan. Diba? Pero si Jacob hindi eh. Diba? Talagang pinatunayan niya that love can wait. Diba? So, tulad ni Jacob, talagang tsinaga niya yung 14 years na mag-serve sa biyanan niya. Hindi siya sumuko. Sabi nga doon sa verse na binasa natin, di ba? Yung years, days lang para sa kanya. Ba? Yung years, days lang para sa kanya. Talagang nag-antay siya. Talagang nagtiyaga siya. Diba? So, perseverance in waiting is important because it allows us to stay committed to our goal or desire even when we face delays or uncertainty. Diba? Kasi yun po eh, napaka-importante po ng pagtsatsaga sa pag-aantay. Kasi yun po yung magbibigay sa atin ng motivation na makamit yung goal na meron tayo. Diba? So halimbawa nga po, yan, so halimbawa sa isang estudyante, isa sa mga goal niya ay talagang makapagtapos ng pag-aaral. Diba? So, kasama doon ng kailangan niyang magtiyaga sa pag-aaral. So, habang inaantay niya na ma-fulfill yung goal niya na makapagtapos sa pag-aaral para siguro maglagay siya ng sarili niyang business o kaya naman makapaghanap siya ng magandang trabaho. Diba po, hindi agad-agad yun. Na talagang mag-aantay siya for how many years, kailangan niyang tiyagain yun para makamit niya yung goal niya. Diba? Makamit niya yung dreams o yung mga pangarap niya. Yan. So, impatient people, it will lead that to a poor decision. So, yung mga impatient people, sabi nga po kapag ka-impatient ka, ihahatid ka niyan sa mga maling desisyon. Kaya nga kapag ka nagmamadali, madalas ay, sige po, fill in the blanks. Paki-comment po dyan sa ating pong comment section. Diba? So kapag ka nagmamadali, madalas ay nauutas. Ayan, diba? Kapag ka nagmamadali, madalas ay nagkakamali. Diba? So, yun po. Minsan ganun din tayo. Sa paghawak po natin ng mga tao natin, di ba? Yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Lord, madalas, yan, hindi minsan, madalas nagiging impatient po tayo. Aminin. Di ba po? Kasi ako, dumadating din po talaga ako sa point ng buhay ko na ganyan eh.
Naiinip din ako minsan. Nagiging impatient din ako sa kanila minsan. Na yun nga yung thinking na ginawa ko naman lahat. Diba? Pero parang wala akong nakikitang parang hindi nag-grow. Itong inaalagaan ko na ito, itong mga tao inaalagaan ko na ito, bakit parang hindi sila sumusunod? Diba? Pero kapag kayon po yung talagang pinagbubulay-bulayan natin, hindi matigas ang ulo nila, pasaway sila, hindi sila sumusunod. Malaki po yung magiging effect nun. Pagdating po sa paghawak o kumbaga sa pamamahala natin sa kanila. Nasabi ko nga po din sa mga inaalagaan ko, kapag nagsishare sila ng ganyan sa akin, ba na bakit para pong walang nangyayari doon sa mga taong inaalagaan namin, hindi sila nag-grow, hindi sila sumusunod, ini-ignore nila kami, sinisin lang, ganyan. Ang sinasabi ko po sa kanila, ako kapag nasa ganyang sitwasyon ako, binabalik ko sa sarili ko. Ano pong ibig ko sabihin? Sinasabi ko po, ikaw din, Anneli, ganyan ka rin. Dati matigas din ang ulo mo. Dati hindi ka rin sumusunod. Diba? Dati hindi rin nakikita yung pag-grow sa'yo. Dati ini-ignore mo din yung mga message ng leader mo. Diba? So, kapag yun po yung naaalala ko, at naaalala ko kung paano naging patient si Lord sa akin, kung paano ako, kumbaga, hinawakan pa rin ng Lord sa kabila nung ganong klaseng attitude ko towards sa Kanya at sa mga leaders ko. Doon ako natatauhan Oo nga, no? So kung paano naging patient sa akin si Lord, dapat ganun din ako sa mga taong ipinagkatiwala sa akin ng Lord. Kung paano naging patient din yung aking mga leaders, dapat maging ganun din ako sa mga taong ipinagkatiwala sa akin ng Lord. Diba? So, doon po, naibabalik ako sa tamang kaisipan na okay, kailangan ko lang talagang magtiyaga, diba? At patuloy na ilapit sila sa Panginoon, hayaan na kumilos ang Lord sa kanila kasi hindi ako ang Diyos. Diba? Ang part ko lang, dalhin sila sa paanan ng Lord. Ang part ko lang, i-guide sila, i-push sila, i-encourage sila. Pero si Lord pa rin yung kikilos sa kanila. Diba po? So yun. Sabi nga po sa Psalms chapter 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Sa Tagalog po, magtiwala kayo sa Panginoon. Mas pakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Diba? So ilang beses na sinabi sa atin doon, diba, na magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Diba? Na yung pagtsatsaga na ginagawa natin sa mga tao, yung pagtsatsaga na sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi yan nawawalan ng saysay. Nakikita yan ng Lord. Diba? Mag-antay lang tayo. Kasi, doon sa pag-aantay natin, meron ng ginagawa ang Lord. Wag lang tayong magmadali. Diba? Kasi si Lord never naman siyang naging late. Diba? So, yun po, waiting is a virtue of perseverance. It means the ability to patiently wait for something even we face challenge. Diba? So, kaya po napaka-importante ng pag-aantay sa pagtsatsaga. Kasi po, yun kahit na maraming challenges, maraming obstacle na tayong hinaharap habang nag-aantay tayo, determinado pa rin tayong mag-antay. Determinado pa rin tayong makuha yung goal na meron tayo. Siyempre, hindi po yan din dahil sa strength na meron tayo. Yung strength na meron tayo, galing po sa ating Panginoon. Kasi kung sa sariling effort lang po natin, for sure,
talagang gusto natin meron na kaagad result. 'Di ba? So maganda naman po 'yun na meron kaagad result eh. Pero still si Lord pa rin po yung may hawak. 'Di ba po? Siya pa rin yung may control ng lahat. Kung gusto natin ngayon na magkaroon ng resulta, ang gusto ng Lord, pag-antayin mo na tayo. Di ba po? So yun, kaya habang inaantay natin yung promise ng Lord na mangyari, magpatuloy lang po tayong maglingkod sa Kanya. Magpatuloy pa rin po tayo na magtiwala sa Kanya. Magpatuloy pa rin po tayo na harapin lahat ng mga pagsubok. Kasi yun po hindi tayo mag-isa na humaharap niyan. Okay po? So, habang inaantay natin, diba? At kung totoong iniibig natin ang Panginoon, willing tayong magantay. Kung totoong iniibig natin ang Panginoon, hindi sa atin, kumbaga, hindi importante sa atin kung gaano katagal. Diba? Ang importante sa atin, yung matupad yung promise ng Lord sa mga buhay po natin. So sabi ko nga po dito sa conclusion, true love requires perseverance, hardship, submission, and obedience. Ability to wait is a gift from God. Just wait on the Lord in all aspect of your life, for He makes all things beautiful in His time. Opo, so yun lang po. Let's close po in prayer. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng aming narinig, Lord God. Tunay nga na sa aming pag-aantay, Panginoon, na mangyari lahat ng mga promises mo, lahat ng mga pangako mo sa buhay namin, Panginoon. Talagang marami kaming mararanasan, Panginoon. At ang nais mo lamang, Lord, na ipakita sa amin dito, na magpatuloy lang kaming magtiwala sa iyo in spite of sa mga hindi magagandang mangyayari o pangyayari sa buhay namin. Nakahanda pa rin kaming maglingkod sa iyo, nakahanda pa rin kaming magpagamit sa iyo, Panginoon, kahit gaano katagal. Dahil never ka naman talaga, Lord, na na-late. Ang gusto mo lang, Panginoon, na yun nga, magtiwala kami ng buong puso sa iyo, na ibigay namin ng buong buo yung buhay namin sa iyo, Panginoon. At kapag ka nagawa namin yun, Lord God, for sure, worth it lahat ng mga bagay na gagawin namin at worth it yung pag-aantay na ginawa namin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa journey ng pag-aantay namin sa iyo, Lord God. At tunay nga, mabigay namin yung best namin palagi para sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I'm waiting on you, Lord, and I am hopeful. I'm waiting on you, Lord, though it is painful. But patiently I will wait. And I will move ahead, bold and confident, taking every step in obedience. While I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. I'll be running the race, even while
I'm waiting on you, Lord, and I am peaceful. I'm waiting on you, Lord, though it's not easy, but faithfully I will wait. I will wait, and I will move ahead, bold and confident. I'm taking every step in obedience. While I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. I'll be running the race, even while I wait. I will move ahead, bold and confident. I'll be taking every step in obedience. Yeah, while I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. Oh, I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. I will serve you while I'm waiting. I will worship while I'm waiting. Praise God and thank you po Ate Ana sa message na hinihatid niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko, marami po tayong natutunan. Kaya we encourage everyone, patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight sa ating bonfire. Salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders natin na nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga cell leaders. Kung invite ka po dito, we pray na makasama ka rin po sa ating mga online cell groups. So maraming pong leader dyan sa ating comment section. Pwede po kayo mag-reach out or mag-message sa mga nakikita nyo po na nagko-comment dyan and makasali din sa ating mga cell groups. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan na ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po tayo mag-rally. Sabado pa lang andun na ini-invite na natin at sinishare na natin ang ating invitations sa ating mga friends, family, and colleagues para si Ralyn po ay ma-bless sa message ni hatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.